Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Pride na lang ang usapan sa nalalabing laro ng Gilas versus China. Tapos na ang ating World Cup run at tapos na rin ang ating Olympic dream unless matalo natin ang China. Pwede tayong makapaglaro sa Olympic qualifying tournament pero depende pa rin sa resulta ng ibang mga teams. Gilas Pilipinas versus China is still a must-win game dahil para na rin itong championship game sa ating grupo kung sino ang best team ng Asia. Isa sa mga inaabangan sa laro natin versus China ay ang coaching battle between Coach Chat Reyes at Serbian coach ng China na si Sasa Djordjevic na kilala bilang coach na nagsabi ang Gilas ay missing in quality noong 2019 FIBA World Cup. Pero he is now singing a different tune at mukhang takot na sa Gilas. It was a different World Cup. It's not the same team. And I'm now coach of China, he stressed. At ito ang inaabangan ng lahat and for sure gustong patunayan ng Gilas na mas magaling tayo versus China. Leading the way para sa Gilas ay si Kai Sotto, fresh from his most impressive performance sa FIBA World Cup at makakatapat niya ang kanyang bigman rival na si Zhou Qi. Yan ang tapatan na tiyak magyayanig sa buong Araneta Coliseum. At siguradong mayroong inahandang defensive schemes ang coach ng China to slow down Jordan Clarkson na siguradong gustong makabawi versus China dahil tinalo noon ng China ang Gilas with Jordan Clarkson sa Asian Games. Nandyan rin sina Dwight Ramos, Junmar Fajardo, Renz Abando at AJ Edo na tiyak lalaban hanggang sa dulo. Pero the center of this game ay ang embattled coach na si Coach Chat Reyes at sa kanyang post-game interviews in the last two lost games ng Gilas ay tila ba nawala na ang kanyang bravado sa kanyang pananalita. Is this still a learning experience for the team and for you as a coach? No, this was a time for us to win, to execute. And like I said, we didn't get the job done. The same coach who called Kai Sotto not an NBA player, not like Jordan Clarkson, nag-iiba na ang kanyang body language at nawala na ang confidence sa kanyang mga boses. A lot of this ay dahil sa mga boost galing sa kanyang mga kababayan mismo sa Araneta. Kahit si Jordan Clarkson ay hindi makapaniwala na binubuo ng host country ang kanilang sariling coach, and he called it word. At para sa mga gustong manood ng Gilas versus China live streaming, ay pakiclick lang po ng link na nilagay sa baba sa description box. Samantala, si Anthony Edwards na isa sa mga pangunahing players ng Team USA ay dumaan sa isang mahirap na first half ng laro. Naging tahimik ang kanyang scoring nung una at mukhang nahihirapan ang kupunan na makakuha ng puntos. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang mga pagsubok sa first half, hindi siya nawala ng pag-asa. At sa second half ng laro, tila ba binuhay ni Anthony Edwards ang kanyang sarili mula sa pagiging tahimik nung una at nagtala siya ng 15 points at sa pagkakataong ito, pinatunayan niya na hindi siya titigil hanggang makamit ang tagumpay. Tumapos siya sa laro ng may 15 points, isa sa mga pinakamarami sa kanyang koponan. At sa huling minuto ng laro, nang ang laban ay tila ba nakasalalay sa isang delikadong balanse, si Edwards ay nagbigay ng mga mahusay at mahalagang pag-atake para sa Montenegro. Ipinakita niya na ang kanyang kakayahan na maging isang leader sa panahon ng mahirap na pagkakataon at sa huli
natupad niya ang kanyang pangako na magwagi ang Team USA laban sa Montenegro. Si Anthony Edwards ay walang tigil ang scoring sa first half at nagtala ng pinakamaraming puntos sa kupunan na may 15 points at natupad ang kanyang pangako na panalo para sa Team USA laban sa Montenegro. Dahil kay Nikola Vucevic na namuno sa kanyang team, binigyan nila ang mga young American players ng magandang laban na hindi pa naranasan ng USA mula noon. Si Vucevic ay nagbigay ng maagang scoring na nagpahintulot sa Montenegro na gamitin ang hindi karaniwang mabagal na simula ng Team USA. Nakuha ni Anthony Edwards ang leadership sa second half upang maiwasan ang kanilang pagkatalo sa FIBA World Cup. Nakaligtas ang Team USA sa Montenegro. Tinapos ang hindi kapanipaniwalang 85-73 na panalo sa FIBA World Cup upang mananatiling hindi natatalo ang Team USA 4-0. Matapos na magkamada sa first half, si Anthony Edwards ay nagbigay buhay sa US team, nagtala ng 17 points sa huling 20 minutes sa 7 of 16 shooting, habang nagdagdag si Austin Reeves ng 12 points at si Jaren Jackson Jr. ay merong 11 points at nag-ambag din ng 10 points bawat isa sina Tyrese Haliburton at Mikal Bridges. Si Anthony Edwards ay nagtala ng 10 sa kanyang 17 points sa third quarter upang bigyan ang USA ng 61-55 na lamang. Papasok sa fourth quarter at nang ang laro ay nasa balanse sa huli, nagawa niyang maglaro ng mga mahusay na aksyon upang mapanatili ang Montenegro. Namuno si Nikola Vucevic ng Montenegro ng may 18 points, 16 rebounds at 2 blocks, habang kanilang pinamumunuan ang labanan sa rebounds na may 49-31 na kalamangan, kasama ang 23 offensive rebounds na nagresulta sa 22 second chance points. At dahil sa mga pagkukulang ng Team USA sa 3-point shooting na nakatama lamang ng 5 of 19 attempts, sumandal sila sa kanilang depensa na pinaikli ng 22 turnovers upang buksan ang laro at nakapagtala ng 22-2 points mula sa fast break laban sa Montenegro. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.